Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2811 hanggang 2815. Umuwi ka na para maghapunan. Ang apat na salitang ito ay direktang nagpagulo kay Xi Jing. Naramdaman pa niya na baka may auditory hallucination siya. Kung hindi, paano lalabas ang ganitong uri ng mga salita sa bibig ni Nangang Chenkyu? Ma, tama ba ang narinig ko? You asked me to call 3,000 home for dinner. Nagtatakang tanong ni Xi Jing kay Nangang Chenkyu. Sinabi ni Nangang Chenkyu, na may natural na ekspresyon, anong kakaiba? Magagawa mo ang anumang gusto mo. Ito ang malakas na ugali ni Nangang Chenkyu sa bahay. Para sa kanya, ang iba pa sa pamilya ay kailangan lamang na sumunod sa kanyang mga utos, dahil iniisip niya na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa pamilyahan, kaya kahit anong gawin niya, maaari niyang panatilihin ang isang malinis na konsensya. Sa oras na ito, hindi nasisiyahan si Hanjun. Paano papayagan ng kanyang lola si Aaron na umuwi para sa hapunan? Lumuhad lang siya kay Aaron at humingi ng tawad, pero ayaw niyang makita ang kapatid. Lola, hindi mo siya mapapauwi. It's not his home, sabi ni Hanjun. Junior, huwag kang mag-alala. Gusto lang siyang samantalahin ni Lola. Ngayon ay kilala na niya si Yang Wanlin. Kung makapasok ka sa bilog na iyon sa pamamagitan niya, ito ay napakabuti para sa iyong pag-unlad sa hinaharap. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos siyang samantalahin ni Lola, papaalisin niya ito sa bahay ni Han. Hindi nahihiyang sabihin ito ni Nangang Chenkyu sa harap ni na Xi Jing at Han Cheng. Matapos marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Xi Jing kung bakit ginagawa ito ni Nangang Chenkyu. May bahagyang pagkasuklam sa kanyang puso. Malupit talaga si Nangang Chenkyu. Ang ginagawa niya ay hindi dapat gawin ng isang matanda. Anong ginagawa mo pa? Huwag kang magmadali. Nakita ni Nangang Chenkyu na si Xi Jing ay nasa parehong lugar pa rin at marahas na sinabi. Nay, sa tingin ko ay hindi kapaki-pakinabang na gawin ito. Hindi na babalik ang Aaron Han. Sabi ni Xi Jing. Namuo ang mga mata ni Nangang Chenkyu at sinabing, sa tingin mo ba gusto kong subukan mo? Kahit anong gawin mo, dapat mong ibalik siya sa akin. Kung hindi mo na kaya, hindi mo na kailangang bumalik. Napaka hindi makatwiran. Napakalakas ng brute force. Palihim na kinagat ni Xi Jing ang kanyang mga ngipin. Simula nang mamatay si Han Tianyang, nagbago ang buong pamilya ng Aaron. Ganap na ginawa ni Nangang Chenkyu ang pamilyang Han sa isang lugar na walang damdamin ng tao. Hindi ito parang bahay. Ito ay mas malupit kaysa sa larangan ng digmaan. Nay, ipapadala ko si Xi Jing. Nag-aalala si Han Cheng na pabulaan na ni Xi Jing si Nangang Chenkyu, na magdulot ng mas maraming contradiction, na makakasira lamang sa pag-uusap ng dalawa. Lead Xi Jing, 2 tao sa labas ng villa. Han Cheng sinabi, ang init ng ulo ng ina, alam mo, gusto niyang gawin mo ang mga bagay, magagawa mo lang. Han Cheng, napaka-unreasonable niya. Wala ka bang reklamo? Kung hindi ko ibabalik ang 3,000 yuan, matatanggap mo ba na hindi na talaga ako babalik sa bahay ni Han? Galit na sabi ni Xi Jing. Napabuntong hininga si Han Cheng, may mga reklamo siya at kung ano ang magagawa niya. Ngayon ang pamilyang Han ay wala pa ang huling say, si Nangang ay may mahabang paraan upang makabisado ang kapangyarihan. Sa mata ni Nangang, si Hanjun ay nag-iisa, kahit na siya ay sariling anak, hindi niya maiwasan.
Ano sa tingin mo ang magagawa ko? Tanong ni Han Cheng. Walang pagpipilian si Xi Jing kundi ngumiti ng mapait, na may bahid ng kalungkutan sa kanyang ngiti. Kung magpapatuloy ang pamilyang Han ng ganito, matatapos din ito sa madaling panahon. Ang hegemonya ng Nangong Chenkyu ay hindi makakatulong sa pamilyang Han na makaahon sa mahirap na kalagayan. Ang Aaron, sa kabaligtaran, ay nakilala si Yao Yuhai at maging si Yang Wanlin. Ang kanyang mga salita ay maaaring makatulong sa pamilyang Han na malutas ang maraming mga problema, ngunit nakakalungkot na nais lamang ni Nangong Chenkyu na gamitin ang Aaron upang bigyan daan ang Hanjun, sa halip na hilingin sa Aaron na lutasin ang mga problemang kinakaharap ng pamilyang Han. Sa sandaling ang galit ng Aaron, ako ay natatakot na ito ay magdadala ng mas malubhang sakuna sa pamilya Aaron. Pagkasakay sa bus, sinabi ni Han Cheng kay Xi Jing, hindi ko akalain na makikilala ng 3,000 si Yang Wanlin. Paano niya ito nagawa? Maaaring magsalita si Yang Wanlin para sa kanya at saktan ang buong kamara ng komersyo. Ang relasyon sa pagitan nila ay hindi gaanong simple. Gusto ni Ma na gumamit ng 3,000 para bigyang daan si Hanjun, na isang napakagamang ideya. Walang awang sinaway ni Xi Jing ang ugali ni Nangong Chenkyu. Hindi ko talaga maisip kung paano ito magagawa ng batang ito. Sa usapin ng relasyon sa pagitan ng pamilyang Han, imposibleng makontak niya ang mga tao ng pamilya Yang. Sabi ni Han Cheng, kapag naunawaan na ng Aaron ang isip ni Ma, magagamit niya ang pamilya Yang para harapin ang pamilyang Han. Sa tingin mo gaano katagal makakaligtas ang pamilya Han sa ganitong sitwasyon? Sabi ni Xi Jing, hindi naman maayos ang usapan ng dalawa, pero parang hindi man lang naapektuhan ang pagiging maayos ng kanilang komunikasyon. Hindi madaling hanapin ang Aaron. Pagkatapos ng 12 ng mga tawag sa telepono, sa wakas ay alam na ni Han Cheng kung saan nakatira si Aaron. Ngunit ang alam niya ay pangalan lamang ng komunidad. Kung saang unit at saang palapag nakatira ang Aaron, hindi niya malaman. Sa kasong ito, ang mag-asawa ay maaari lamang manatili sa tarangkahan ng komunidad. Sa tingin mo ba ay mas mabuting ilagay ang pag-asa ng pamilyang Han sa Aaron? Biglang tinanong ni Xi Jing si Han Cheng, bago siya magkaroon ng ganoong ideya, dahil sa ilalim ng panggigipit ni Nangong Chenkyu, walang makakamit ang Aaron. Bagamat maaaring hindi siya isang basura sa asensya, wala lang magagawa ang Aaron nang walang anumang suporta mula sa Nangong Chenkyu. Ngayon, kailangang magbago ng isip ni Xi Jing, dahil ang Aaron ay hindi umaasa sa pamilya ni Han, ngunit kilala niya si Yang Wanlin. Bagamat hindi alam ni Xi Jing kung paano niya ito ginawa, ang katotohanan ito ay nagpapatunay mula sa panig na ang Aaron ay tila mas mahusay kaysa kay Hanjun. Huminga ng malalim si Han Cheng. Kung hindi dahil kay Xi Jing, hindi niya kailanman isasaalang-alang ang problemang ito, dahil hindi sana bibigyan ni Nangong Chenkyu si Aaron na pagkakataon. Ngunit ngayon, ang Aaron ay nagpapakita ng ibang panig. Sa murang edad, makukuha niya ang atensyon ni Yao Yuhai at ang pabor ni Yang Wanlin. Kahit si Hanjun, na may lahat ng kayamanan ng pamilya Han, ay hindi magagawa ito, para sabihin sa iyo ang totoo, ang relasyon sa pagitan ng Aaron at Yang Wanlin lamang ay nagpapakita na siya ay mas mahusay. Sayang naman at hindi ito iniisip ng kanyang ina. Iisipin lang niya kung paano ibibigay kay Hanjun ang mga resources na mayroon ang Aaron, sabi ni Han Cheng. Malamig ang ngiti ni Xi Jing. Hindi ito bagay o laruan. Madali itong maaga ni Nangong Chenkyu o maibigay pa kay Hanjun. Relasyon ng tao. Ito ay isang uri ng emosyon. Ito ay batay sa tunay pag-iral sa pagitan ng dalawang tao, ngunit ito ay napakaliit na mararamdaman sa pamamagitan ng iyong puso kahit na ano pa ang ibig sabihin ni Nangong Chenkyu, hindi niya maililipat ang kanyang nararamdaman, maliban kung magagawa niyang maging 3,000 si Hanjun, kung hindi ito makatotohanan, sabi ni Xi Jing. Gawing 3,000 si Hanjun. Ang pangungusap na ito ay hindi sinasadyang mga salita lamang ni Xi Jing. Kahit hindi niya namamalayan ay hindi niya ito sineryoso. Gayunpaman, tumalon ang mga talukap ni Han Cheng pagkatapos marinig ito. Sa kanyang pangunawa kay Nangong Chenkyu, hindi nakakagulat na ginawa ni Nangong Chenkyu ang ganoong bagay. Kahit, si Nangong Chenkyu ay talagang may ganoong plano. Palihim na huminga ng malamig si Han Cheng at hindi naglakas loob na sabihin kay Xi Jing kung ano ang iniisip niya. Natatakot siyang hindi ito tanggapin ni Xi Jing. Matapos maghintay ng mahabang panahon, sa wakas ay umuwi na ang Aaron. Nang makita ni Aaron sina Xi Jing at Han Cheng, hindi na siya nagulat,
at binaliwala pa ang mga ito. Hiniling ka ni Nangang Chenkyu na sumama. Tanong ni Aaron sa kanila. Sinundot ni Shi Jing si Han Cheng at pinauwi si Aaron para maghapunan. Hindi niya talaga masabi. Sobrang walang hiya. Masasabi lamang ni Han Cheng, hiniling ka ng iyong lola na umuwi para sa hapunan. Kalmadong ngumiti si Han Sanchen. Si Nangang Chenkyu, isang walang hiyang matandang lalaki, ay napakawalan jiya kaya hindi niya inamin na siya ang pamilyang Aaron. Ngayong alam na niya ang relasyon nila ni Yang Wanlin, gusto niya itong umuwi para maghapunan. Nakakatawa naman. Oo, sabi ni Aaron. Hindi inaasahan ni Shi Jing na ganoon kadaling sasang-ayon ang Aaron. Natigilan siya at nagtanong, pumayag ka ba? Kung hindi ako manganggako, hindi mo madadaanan ang Nangang Chenkyu. Sabi ni Aaron. Narinig ito ni Shi Jing, ang puso ay mas nagkasala, hindi alam kung paano sasabihin. Siyempre, nangako si Aaron na hindi uuwi para sa hapunan. Gusto lang niyang makita kung ano ang gagawin ni Nangang Chenkyu. Gusto niyang malaman kung may bottom line si Nangang Chenkyu, at hanggang saan niya kayang gampanan ang kanyang kawalang hiyaan. Kung ganoon, uwi na tayo. Dapat nakahanda na ang pagkain. Sabi ni Han Cheng. Diretso ang Aaron sa maybach ni Han Cheng. At ang eksenang ito, para lang makauwi para makita si Wu Jin. Sino ang dalawang taong ito? Hindi pwedeng maging magulang niya. Napakayaman ng pamilya niya. Hindi gaanong alam ni Wu Jin ang tungkol sa mga kotse, ngunit alam niya ang isang marangyang kotse tulad ni Maybach. Ngunit hindi niya akalain na ang Aaron ay may ganoong pamilya at kayang ipagmaneho si Maybach. Hindi ito ordinaryong mayaman. Parang young master din siya. Baka hindi na siya titira sa ganoong kakulay na lugar in the future. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Wu Jin. Sa katunayan, ito ay hindi isang kakaibang bagay. Kung tutuusin, ang problemang tinulungan ni Aaron na malutas niya ay si Yang Wanlin. Hindi handang tanggapin ni Wu Jin ang katotohanan ito dahil ayaw niyang magkaroon ng pakiramdam na malayo sa Aaron. Bagamat si Aaron ay isang bata lamang, si Wu Jin ay may pakiramdam ng tibok ng puso dahil sa mature na pagganap ng Aaron. Kahit na alam niya na ito ay isang hindi makatotohanang bagay, hindi mapigilan ni Wu Jin ang kanyang pabor para sa Aaron. Habang pabalik sa looban ni Han, humihingi ng tawad si Shi Jing kay Aaron, Aaron, kawalan ng kakayahan ng aking ina na tulungan ka. Kung gusto mo akong sisihin, hindi ako nagrereklamo. Nakangiti si Han Sanchen at hindi nagsasalita. Bagamat lahat ng bagay sa pamilyang Han ay pinangungunahan ni Nangang Chenkyu, sinisisi niya si Shi Jing sa kanyang puso, dahil hindi pa siya tinulungan ni Shi Jing ng privado o kahit palihim na pinadalhan siya ng masarap na pagkain. Incompetent lang ba siya? Hindi. Hindi ito kawalan ng kakayahan, ngunit sa kanyang puso, mas pinapahalagahan niya si Han Jun, kaya hindi niya ito pinapansin. Nagustuhan ni Nangang Chenkyu ang relasyon namin ni Yang Wanlin. Tanong ni Aaron. Hindi alam ni na Shi Jing at Han Cheng kung paano sasagutin ang tanong na ito. Ito ay malinaw, ngunit hindi nila ito gustong aminin, dahil ito ay napaka-unfair sa Aaron. Ngunit hindi ito isang laruan. Ito ay isang relasyon ng tao. Hindi niya ito maaaring alisin. Hindi ko alam kung ano ang Nangang Chenkyu gagawin para harapin ako. Nakangiting nagpatuloy si Aaron. Mas mahigpit ang ekspresyon ni na Han Cheng at Shi Jing, dahil napag-usapan na nila ang problemang ito noon pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ito ng Aaron ng lubusan, at ganap na nahulaan ang panloob na pag-iisip ni Nangang Chenkyu. Hulaan mo, ikukulong niya ba ako at hahayaan si Han Jun na gayahin ako? Sinabi ni Han na hindi ito ang kanyang hula, ngunit batay sa nakaraang karanasan. Noong nasa kulungan si Han Jun, hiniling ni Nangang Chenkyu kay Aaron na palitan siya. At ang Aaron ay talagang nakulong sa kulungan, kahit si Han Jun ay pumunta sa Yuncheng, na halos humantong sa isang malaking pagkakamali. Sa tuwing naiisip niya ito, magagalit si Aaron Han. Sa kabutihang palad, walang nangyari sa pagitan ni Han Jun at Su Yingxia. Kung hindi, mapupunta si Han Jun sa impyerno, at hindi mapapawi ang galit ni Aaron. Naging asol ang mukha ni Han Cheng, dahil naisip niya ang posibilidad na ito, at sa karakter ni Nangang Chenkyu, malamang nagawin niya iyon. Bagamat nabanggit na ni Shi Jing ang isyong ito noon, hindi niya ito sineryoso at hindi nag-isip ng malalim. Matapos lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Aaron, biglang nagising si Shi Jing. Siguro, balak talaga itong gawin ni Nangang Chenkyu.
Silong ng seller ng courtyard ng Han. Nang hilingin ni Nangang Chenkyu sa kanyang mga katulong na ilipat ang isang malaking hola na bakal sa basement, nagtanong si Han Jun, "Lola, hindi ba ito ang kulungan na dating nag-aalaga ng mga aso? Ano ang ginagawa mo dito?" Sinabi ni Nangang Chenkyu na may mahinang ngiti, "Junior, may paraan si Lola para palitan ang pusa para sa prinsipe, na maaaring maging kaibigan ni Yang Wanlin. Masaya ka ba? Isang masayang bagay na maging kaibigan ni Yang Wanlin, at ito rin ang magiging ipinagmamalaki na kapital ni Hanjun." Gayunpaman, hindi niya maintindihan ang kahulugan ng tinatawag na pusa para sa prinsipe. He asked, "Lola, what is cat for prince?" Malalaman mo mamaya, pero kailangan mong pamayat. Sa ganitong paraan mo lang mas magiging katulad niya. Sabi ni Nangang Chenkyu, magkamukha ang magkapatid na lalaki ng pamilyahan. Kung hindi sila pamilyar sa isa't isa, hindi nila masasabi kung sino ang magkapatid. Siyempre, mas maganda ang diet ni Hanjun, kaya ang bigat niya, ay higit pa sa Aaron. Napakadaling makilala ito, kaya hahayaan ni Nangang Chenkyu na hawakan ni Hanjun ang mukha ni Hanjun gustong gawin ang masakit na magpapayat, "Ayoko pong pamayat, Lola. Malulungkot po kayo ni Junior," sabi ni Hanjun matamis na salita, kailangang sabihin ang matataas na tagumpay, hindi katakataka na maaari niyang makuha ang pabor ni Nangang Chenkyu Jr. Kung gusto mong maging kaibigan ni Yang Wanlin, kailangan mong gawin ito. Sabi ni Nangang Chenkyu. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!